Hello mga kababayan. So guys, magpapahinga muna ako ngayon. Today lang ha, sa topic na politics. Kasi parang nabe-burnout na ako eh. So ngayon, ang tatalakayin ko tungkol dito sa pag-aayos ni Megan Yang. Kasi si Megan Yang, di ba siya ang nanalo na Miss World 2013. So ngayon, dahil nakitaan ng galing sa pag-host tong si Megan Yang, no, Miss World 2013, so, kinukuha na siya na maging host ng Miss World. So, dito sa katatapos na Miss World 2024, naginanap sa India, di ba? Mumbai, India. Yung inayos niya yung, kasi natira ng, 4 finalists. So, si Miss Lebanon, Miss Botswana, Miss Czech Republic, tapos si Miss Trinidad and Tobago. So, sila na yung sasagot sa Q&A, question and answer. Tapos, ngayon, nung dumating na si Miss Botswana, alam niyo si Megan Yang pala, no? Nakita ko rin dito sa YouTube, sa video. Pagka, yung talagang ugali na niya na ayusin yung buhok ng, candidates, di ba? Kasi dun sa Miss Sultan Kudarat, ganun din ginawa niya. Kasi alam niyo guys, iba kasi yung malapitan mong nakikita yung, mga candidates. Ayan, kasi siya yung host. So, pag tinatanong niya, di ba, harapan sila, iba rin naman yung nakikita ng mga nasa malayo. Halimbawa, yung mga watchers lang, di ba, mga audience, tapos yung mga judges. Syempre siya, nakikita, halimbawa niya may konting buhok na nandiyan dyan. So, ngayon, sa kanya naman, out of her good, character siguro na hindi naman niya iniisip na bibigyan ng masamang, yung impression na iba yon, inaayos pala niya talaga. Halimbawa may ilang hibla dyan, gusto niya yung clear yung muka. So nakita ko yung ginawa niya kay Miss Sultan Kudarat. Tapos dito na naman kay Miss Botswana, inayos na naman niya. Kaya lang nasa Miss World tayo, stage, kumbaga international to eh. Ibig sabihin ko, pag sinabi mo international, iba-ibang kultura yan eh. Hindi yung mga contest lang na pang Pilipinas. Kasi pag sa atin wala lang yun, di ba? Kahit inayos yun, maunawaan natin, walang witchcraft doon. Pero sinasabi nila na para daw may witchcraft yung kamay ni Megan, di ba? Nung inayos niya yung buhok ni Miss Botswana. Tapos parang sinisisi rin nila kung ba't natalo si Miss Botswana. Pero sa akin para sa akin, parang syempre, dahil international competition yon, parang medyo, sa akin lang parang medyo nakaka-degrade kasi yung aayusin mo pa dun sa harapan ng audience o judges, yung ng contestant. Kumbaga para sa akin, just let it be. Yung hayaan mo na lang siya kasi parang mangyayari, parang iisipin nila, there's something wrong, di ba? Kasi may inayos ka eh. Hayaan na lang ni Megan yon. Pero siguro sa tingin ko na natutunan na niya yon na wag na niya itatouch pa kung ano may nakita niya dyan. Chine-check naman yan eh. Okay na yon, mga minor lang na yon, yung sa buhok. Wag na i-touch. Kasi nga, iba yung yung perception nung nakakakita sa international world, di ba? May kanya-kanya silang pamahiin, paniwala, so igagalang natin yon. Tapos, sinasabi nila kasi na ito ang naging dahilan ba't natalo si Miss Botswana. So, para sa akin, in fairness, kasi nung tinanong na ng India's think tank, yung Shark Tank, yung mga judges, di ba? Yung purpose nila, ba't nila gustong manalo ng Miss World, no? Syempre, na yan, question and answer. Tapos, ang mga sagot nila, magaganda naman. Ang sagot kasi ni Miss Botswana, yun nga daw, siya nga daw yung parang pinaka-epitome ng beauty with the purpose, no? Na kasi nga daw, halimbawa siya, tumutulong siya na magbigay ng legal assistance dun sa mga nangangailangan, lalo na yung mga hindi ma-afford ang legal assistance siguro sa lugar nila. Tapos, yung nanalo, yung pinaka-winner na Miss World, si Miss Czech Republic, no? Czech Republic, no? Maganda yung sagot niya. Ang sagot niya kasi, yung value na education, na nade-deprive daw yung 250 million children worldwide. Tapos, sinabi pa ni Miss, Czech Republic, na siya daw, advocacy na talaga niya na tulungan yung mga bata na ayun na nga hindi incapable na ma-achieve yung libreng education.
So, yung parang sinasabi ni Miss Czech Republic na siya, tumutulong na siya paano makapagbigay ng libreng edukasyon dun sa mga underprivileged na children, no? Tapos, ang sabi pa niya, dahil nga advocacy na niya to, kasi nga daw, di ba, para ma-achieve ng isang tao ang kanyang pangarap, syempre, pinaka-main, tulong dyan, pinaka-main tool para ma-achieve mo yung pangarap mo, education. Kasi guys, sa totoo lang, education, kahit gaano kasimple yan, no? Kahit sabihin mo pang grade 6 lang yan, o pang high school lang yan, yung basic education na sinasabi natin, matutong bumasa, tapos maintindihan yung binabasa, hindi lang yung nabasa, pero hindi naman niya naintindihan, at matutong magkwenta. Pinakamahalaga guys, kasi kung di ka marunong magkwenta guys, mautakan ka ng mga switik. So, ibig sabihin ko, mas lalo na siguro na maganda kung nakagraduate, di ba? So, iaalis natin dito yung mga yumaman nang dahil sa diskarte. Pero guys, ang education kasi, ano yan pagka nasa yun na yan, hindi na yan makukuha ng ibang tao. Pinakamahalagang legacy ng gobyerno, ng mga parents sa kanilang anak, di ba? Tapos, kung hindi man ito ma-provide ng gobyerno, di ba? Parang unfair kasi talagang dapat may budget talaga ang gobyerno para sa mga edukasyon ng kanilang mga nasasakupan, di ba? Yung mga kabataan na nandoon sa bansa na yon, dapat nabibigyan ng libreng edukasyon. Kasi right talaga, isa sa mga basic rights ng bawat bata yon, na matuto, bumasa, sumulat, magkwenta, at lalo na yung ma-achieve nga yung pangarap. Kasi yun ang pinaka-sinasabi ni Miss Czech Republic, no? Tapos, dahil dito, sabi pa rin niya, kahit hindi daw siya manalo sa Miss World, gagawin pa rin niya to. Kasi nasa puso na niya, na naaawa siya doon sa mga bata nga, na deprived sa basic education. Kasi gusto daw niya, na yung mga goals ng parents para sa mga anak nila, tapos yung pinaka-goal mismo ng bata para sa sarili niya, ma-achieve, lalo na kung matulungan to through education. So, ang ganda. So, bali sinasabi ko lang sa inyo na hindi naging dahilan yung pag-aayos talaga ng buhok ni Miss Botswana, ba't siya natalo. Kasi, alam nyo guys, pag question and answer na, patas-patas na kayong maganda dyan Okay na, given na yan, maganda na kayong lahat. Pero doon na kayo bibigyan ng puntos, doon na kayo talaga magkakaroon ng mga points na parang nagsimula kayo sa umpisa. Magaganda na kayong lahat, pero ito na yung breaking decision talaga na gagawin ng mga judges. Kung sino naman talaga yung may utak, yung may sense, hindi lang beauty kailangan may laman din ng utak. So dito, bali sinasabi ni Miss Czech Republic, yung kanyang purpose, ginagawa na niya, no? Kumbaga man, ginawa na niya, past, ginagawa niya present, at kahit hindi daw siya manalo ng Miss World, gagawin pa rin niya sa future, di ba? Sabihin ko, yung sinasabi niya, yung talagang yung purpose niya, with action talaga, and kumbaga magpapatuloy yun beyond Miss World. O yun lang guys, nilinaw ko lang na hindi naging dahilan yung pag-ayos ni Miss Megan Yang, Miss World 2013, ng buhok ni Miss Botswana, kaya ito natalo dun sa Miss World. At deserving yung nanalo na si Miss Czech Republic para maging Miss World 2024. O dito na lang ako guys, and blessings everyone. Bye! Guys, pahabol ko lang, in fairness naman kay Miss World 2013 na si Miss Megan Yang na siyang naging host nitong Miss World 2024, nag-sorry na siya, nag-public apology na siya sa mga kababayan, no? At sa lahat ng mga nakapanood sa Miss World, dun sa ginawa nga niya na pag-ayos ng buhok ni Miss Botswana, na wala naman siyang minimin na masama doon. Tapos personally, nag-usap na sila ni Miss Botswana. Nag-apologize na rin siya personally kay Miss Botswana at okay naman na daw, wala nang problema. At sinabihan na rin ni Miss Botswana ang kanyang mga kababayan na wag nang i-bash o wag nang magalit kay Miss Megan Yang. O yun lang guys pinahabol ko to kasi kailangan to. In fairness kay Miss Megan Yang, kay Miss World 2013.
Miss Megan Yang. Okay guys, bye.